Tahimik ang kabundukan ng San Roque ng gabing iyon. Sa lilim ng buwan, maririnig lamang ang huni ng mga kuliglig, kaluskos ng mga dahon, at mahinang hampas ng hangin na dumadampi sa mga sanga ng punong kahoy. Doon sa pinakagitna ng kagubatan, nakatira si Mang Tasio, isang simpleng magsasaka na matagal nang iniwan ng kanyang pamilya. Sa kanyang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid, doon siya naninirahan mag-isa, umaasa sa kaniyang bukirin ng mais, kamote at kaunting palay para sa ikinabubuhay. Kilala si Mang Tasio sa baryo bilang isang tahimik na tao, may kabaitan, ngunit madalas ding nilalayuan dahil sa kaniyang paniniwalang kakaiba. Sinasabi niyang ang bundok na kaniyang tinitirhan ay hindi lamang tirahan ng mga hayop, kundi ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. May mga pagkakataong nakaririnig siya ng mga yabag ng kabayo sa disyertong bahagi ng kagubatan, gayong wala na mga lagang kabayo roon. Isang gabi, habang siya'y nagbabayo ng palay sa harap ng kaniyang kubo, may biglang malamig na simoy ng hangin na dumaan. Kasabay nito'y ang tila pagyugyog ng lupa na animoy may mabigat na nilalang na paparating. Napatingin siya sa gilid ng kagubatan at doon niya nasilayan ang isang nakapangingilabot ngunit kahanga-hangang tanawin. Dalawang nilalang ang lumitaw mula sa dilim. Isang lalaki at isang babae. Ngunit hindi sila ordinaryong tao. Ang kanilang mga ulo ay kahawig ng kabayo. Mahahaba ang mga mukha. Matatalim ang mga mata na kumikislap sa ilalim ng buwan at ang kanilang mga binti tila sa kabayong malakas at mabilis. Mga tikbalang. Natigilan si Mang Tasio. Batid niyang ang mga ganitong nilalang ay dapat iwasan. Ngunit napansin niyang kakaiba ang ikinikilos ng mag-asawa. Hindi sila nagngangalit, hindi sila nagbabanta. Sa halip, tila may mabigat silang pasan. Ang babaeng tikbalang ay halatang buntis at hirap sa paglalakad. Ang lalaking tikbalang naman ay nakatalungko, hawak-hawak ang kaniyang asawa, warii nagmamakaawa. Matandang magsasaka. Wika ng lalaking tikbalang, ang boses ay paos na parang humahalo ang huni ng hangin at kulog. Kami lumapit sa iyo upang humingi ng tulong. Halos mahulog ang palayok na hawak ni Mang Tasio. Hindi siya makapaniwala na kinakausap siya ng mga nilalang na iyon. Ngunit sa kaniyang kalooban, dama niya ang bigat ng sitwasyon. Anong tulong ang kailangan niyo? Nanginginig na sagot niya. Ang buntis na tikbalang ay napaungol at ang kaniyang tiyan ay halos hindi na kayang itago ang laki. Manganganak na ako. Sabi nito, ang tinig ay mahina ngunit puno ng kirot. Ngunit kami tinutugis. May mga mangkukulam at mga mangangaso na nais patayin ang aking sanggol bago pa man siya isilang. Wala kaming ibang mapagkakatiwalaan. Nanlamig si Mang Tasio. Noon lang siya nakarinig ng ganoong kasaysayan. Karaniwan, ang mga kwentong alam niya ay tungkol sa tikbalang na nanlilinlang, nanghihikayat ng tao upang maligaw sa gubat, o kaya'y nananakit ng sinumang manghihimasok sa kanilang teritoryo. Ngunit ngayong kaharap niya ang isang buntis na tikbalang na lumalapit sa kaniya, parang may kung anong kirot sa kaniyang dibdib. Bakit ako? Wala akong alam sa panganganak. Usal ni Mang Tasio. Ngunit lumapit ang lalaking tikbalang at lumuhod sa kaniyang harapan. Dahil ikaw lamang ang may pusong hindi marahas sa nilalang ng bundok. Alam namin ang kabutihan mo. Kung hindi ka tutulong, mamamatay siya at ang aming anak. Saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Narinig ni Mang Tasio ang mahinang iyak ng babaeng tikbalang at doon niya naisip ang kaniyang sariling asawa at anak na namatay noon sa karamdaman dahil walang tumulong sa kanila. Napapikit siya at saka tumango. Sige, tutulungan ko kayo. Pumasok kayo sa aking kubo at gagawa ako ng paraan.
At doon nagsimula ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang matandang magsasaka at ng mag-asawang tikbalang na humihingi ng kaligtasan. Ngunit hindi alam ni Mang Tasyo na sa pagtanggap niya ng responsibilidad na iyon, sisimulan din niya ang pakikipaglaban sa mga puwersang hindi lamang mula sa tao, kundi pati na rin sa mga nilalang na mas mapanganib kaysa tikbalang mismo. Dahan-dahan na pumasok sa kubo si Mang Tasyo kasama ang mag-asawang tikbalang. Humakbang ang lalaking tikbalang na tila pasan ang buong mundo habang hawak-hawak ang kaniyang asawang hirap sa bawat paghinga. Sa sandaling iyon, nag-aalangan si Mang Tasyo kung tama ba ang kaniyang desisyon. Ngunit mas nanaig sa kanya ang awa. Isang damdamin na matagal nang natutulog mula nang mawalan siya ng sariling pamilya. Pinahiga niya ang babaeng tikbalang sa banig na yari sa abaka at agad na naglatag ng malinis na kumot. Kahit payak lamang ang kubo, pinilit niyang gawing komportable ang kalagayan ng nilalang na ngayon naghihintay sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay, ang pagsilang. Habang naglalaga si Mang Tasyo ng mga dahon ng sambong at lagundi na madalas niyang ginagamit panggamot, lumapit sa kanya ang lalaking tikbalang. Matanda, mahinahon nitong sabi, "Maraming salamat. Alam naming malaki ang pinasok mong panganib sa pagtanggap sa amin." Napabuntong hininga si Mang Tasyo. "Hindi ko kayo kilala, ni hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko ngayon. Pero kung may buhay na dapat isalba, gagawin ko." Tahimik na ngumiti ang lalaking tikbalang. Bagaman kakaiba at nakakatindig balahibo ang itsura nito. "Ako si Dako at siya si Amira, ang aking asawa. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi karaniwang nilalang." Napakunot ang noo ni Mang Tasyo. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Dako sa bintana ng kubo, waring nagmamasid sa dilim ng kagubatan. "May dugo ng tao ang aming anak. Si Amira ay kalahating tikbalang lamang. Ang kanyang ama ay tao, isang albularyo, at ang ina niya ay tikbalang. Sa dugo niya, nagtagpo ang dalawang mundo, kaya't pinipigil ng mga mangkukulam at mga ngaso ang pagsilang niya, sapagkat naniniwala silang kapag isinilang ang aming anak, magtataglay siya ng kakaibang lakas na maaaring magpabago ng balanse sa pagitan ng tao at mga nilalang ng gubat." Natahimik si Mang Tasyo sa narinig. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi, ngunit dama niya ang bigat ng mga salitang iyon. Kung totoo man, bakit siya pa ang napili upang maging kanlungan ng mag-asawa? Samantala, umungol si Amira at biglang napakapit ng mahigpit sa banig. "Dako, malapit na!" bulong nito. Ang pawis ay bumalot sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at pangamba. Agad na lumapit si Mang Tasyo, kinuha ang palanggana ng maligamgam na tubig at ilang malilinis na tela. Wala siyang sapat na karanasan sa panganganak, ngunit naalala niya ang mga panahong tinulungan niya ang kanyang asawa noon bago ito pumanaw. Kahit paano'y alam niya ang ilang bagay. Habang abala siya sa pagtulong, biglang kumulog ng malakas sa kalangitan. Napatingin si Dako at nangatal ang kanyang katawan. "Narito na sila." "Mga sino?" tanong ni Mang Tasyo, bagaman kabado na ang kanyang dibdib. "Ang mga mangkukulam. Sinundan nila ang amoy ng aming dugo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang aking asawa at ang aming anak." Kasabay ng malakas na hampas ng hangin, may narinig silang mga halakhak mula sa malayo, mga tinig na paos at malamig, tila ba nagbabadya ng kamatayan. Napalunok si Mang Tasyo. "Paano natin sila mapipigilan? Wala akong sandata laban sa ganoong uri ng kalaban." Ngumiti ng mapait si Dako. Mula sa kanyang dibdib, inalis niya ang isang lumang kalis na kumikislap ang talim. "May sandata ako, ngunit kailangan kong protektahan si Amira. Kung maaari, magsasaka. Tulungan mo akong ipagtanggol ang aming kubo hanggang sa maisilang ang aming anak." Kinabahan si Mang Tasyo. Siya, isang simpleng magsasaka lamang, ay haharap sa mga mangkukulam na kilala sa kapangyarihan.
Ngunit nang marinig niya ang mahihinang iyak at daing ni Amira, tila may apoy na nagliyab sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang may mamatay sa kanyang piling muli. Kinuha niya ang lumang itak na nakasabit sa dingding ng kubo. Ang ginagamit niya sa pagputol ng kawayan at niyog. Hinawakan niya iyon ng mahigpit at tumindig sa harap ng pinto. Kung giyera ang gusto nila, wika ni Mang Tasyo, giyera ang ibibigay natin. At sa labas ng kubo, nagsimula nang magpakita ang mga anino, babaeng nakaputi. May mahabang buhok na animoy ahas na kumakaway at mga lalaking baluktot ang katawan na may hawak na mga bote ng itim na langis. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga halakhak ay unti-unting lumalapit. Sa gabing iyon, nagsimula ang laban. Hindi lamang para sa kaligtasan ng isang sanggol, kundi para rin sa kapalaran ng buong kabundukan. Lumakas ang hampas ng hangin sa paligid ng kubo ni Mang Tasyo. Ang mga dahon na kawayan ay nagsayawan at ang bubong na pawid ay nagsimula nang umalulong na tila may nagbabala ng unos. Sa labas, naglalakad ang mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Ang mga mangkukulam na naghahanap ng dugo. Si Mang Tasyo ay nakatayo sa may pintuan, hawak-hawak ang kanyang lumang itak. Bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod, pinilit niyang itaas ang loob. Sa kanyang tabi, si Dako, ang lalaking tikbalang, ay kumikislap ang mga matang tila nag-aapoy. Ang kanyang kalis ay tila may sariling liwanag, naglalabas ng asul na alon ng enerhiya sa tuwing mahigpit niyang hinahawakan. Sa loob naman ng kubo, si Amira ay patuloy na nagdaranas ng matinding sakit ng panganganak. Ang kanyang buntis na tiyan ay humihigpit at lumuluwag at ang kanyang mga ungol ay nagiging sigaw sa bawat pagsakit. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit niyang huwag sumuko sapagkat alam niyang ang buhay ng kanyang anak ay nasa balikat nilang lahat. Mula sa labas, narinig ni Mang Tasyo ang isang malamig na tinig. "Ilabas ninyo ang tikbalang na iyan," sigaw ng isang matandang babae, paos at basag ang boses. "At ang kanyang ipinagbubuntis, amin na iyon. Hindi ninyo kayang pigilan ang aming kapangyarihan." Nag-echo sa kagubatan ng kanilang halakhak at kasabay nito'y biglang naglabasan ng mga itim na uwak na umikot sa kubo. Dumapo ang ilan sa bubungan at agad na nagsimulang butasin ng pawid gamit ang kanilang matatalas na tuka. "Mga uwak ng sumpa," bulalas ni Dako. "Tasyo, huwag mong hayaang makapasok sila." Agad ay inundayan ng itak ni Mang Tasyo ang isa sa mga uwak na pumasok sa maliit na bintana. Tumalsik ang itim na balahibo nito at agad na naglaho sa usok. Ngunit lalo lamang dumami ang mga sumunod na uwak, tila walang katapusan. Sa isang iglap, tumalon palabas si Dako at sinalubong ang tatlong mangkukulam na lumapit sa harap ng kubo. Mabilis ang kanilang mga galaw, ang kanilang mga katawan ay nababaluktot na parang mga ahas. Isa sa kanila ang may dalang bote ng langis na itim at agad itong isinaboy sa lupa. Biglang umapoy ang paligid na tila nagmula sa ilalim ng lupa mismo. "Hindi ninyo kami mapipigilan," singhal ng mangkukulam. "Ang sanggol ay magiging alay para sa aming batala ng kadiliman." Ngunit mabilis na umatake si Dako. Humataw ang kanyang kalis at lumabas ang kakaibang liwanag. Ang apoy sa paligid ay agad na napawi at ang mangkukulam na may hawak ng langis ay napaatras, napaso ang balat. Samantala, si Mang Tasyo ay nakikipagbuno sa dalawang nilalang na nag-anyong tao, ngunit halatang hindi nakaraniwan. Ang kanilang mga kuko ay mahaba at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula. Isa sa kanila ay biglang tumalon papasok sa pinto. Ngunit mabilis na sumalag si Mang Tasyo gamit ang kanyang itak. Tumilamsik ang dugo ng nilalang at agad itong napasigaw ng malakas na parang nabibiyak ang kalangitan. Ngunit hindi pa rin natitinag ang iba.
Sa bawat napapalayas nila, mas marami ang dumarating. Sa loob ng kubo, halos mawalan na ng malay si Amira. "Dako," mahinang sambit niya. "Hindi ko na kaya. Ang anak natin." Mabilis na bumalik si Dako sa loob at lumuhod sa tabi ng asawa. Hinawakan niya ang noo nito at mula sa kanyang palad ay lumabas ang asul na liwanag na tumungo sa katawan ni Amira. Saglit na humupa ang sakit, ngunit alam niyang panandalian lamang iyon. "Tasyo!" sigaw ni Dako. "Kailangan nating magtagal hanggang sa maisilang ang bata. Kapag isinilang siya, saka natin sila haharapin ng buo." Nagpatuloy ang labanan. Ang pawid na bubong ng kubo ay unti-unting nasusunog sa mga sumpa ng mga mangkukulam. Ang lupa ay umuuga na parang may nagbubungkal mula sa ilalim. Ang mga uwak ay hindi pa rin humihinto sa pag-atake. Ngunit si Mang Tasyo, na dati isang payak lamang na magsasaka, ay naramdaman ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Para bang ang kanyang pagkatao'y nabibigkis ng isang misyon na higit pa sa kanya. Ang kanyang itak, bagaman kalawangin at luma, ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. "Kung ito ang kapalaran ko," bulong niya sa sarili, "hindi ako uurong." At sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamalupit na labanan ng kanyang buhay, isang laban na magtatakda kung maililigtas ba ang isang sanggol na maaaring maging pag-asa o kasawian ng dalawang mundo. Pumailan lang ang amoy ng nasusunog na pawid at tuyong kahoy habang patuloy na nagliliyab ang paligid ng kubo. Ang mga mangkukulam ay nagbubulungan sa dilim, bumubuo ng mga sumpa at dasal na nakadidinig hanggang sa kailaliman ng lupa. Ang kanilang mga tinig ay tila boses ng libu-libong kaluluwa na sabay-sabay umaawit ng pagkawasak. Si Mang Tasyo ay basang-basa ng pawis, hawak pa rin ang kanyang itak na ngayon ay punong-puno na ng dugo ng kakaibang nilalang. Sa bawat hampas niya, may mga aninong naglalaho at mga katawan ng mangkukulam na nauupos na parang abo. Ngunit kapalit nito ay ang sugat na unti-unting dumarami sa kanyang mga braso at balikat. "Dako!" sigaw niya habang pinapaloob ang sarili sa pakikipaglaban. Hindi natatagal ang bubong ng kubo. Mabilis na lumabas si Dako, ang kalis niya ay kumikislap ng bughaw na liwanag. Sa isang iglap, inundayan niya ng malakas na hampas ang lupa. Ang enerhiya mula rito'y kumalat na parang lindol at ang ilan sa mga mangkukulam ay natumba, napahiyaw sa sakit. Ngunit higit pa roon, biglang bumangon mula sa lupa ang mga ugat ng malalaking puno, para bang ang gubat mismo ay tumutulong sa kanila. Pumilipit ang mga ugat at nilamon ang ilang mangkukulam, pinipiga hanggang sa wala nang matira kundi abo at alingasngas. Ngunit hindi pa rin natatapos ang laban. "Hindi ninyo kami mapipigilan," hiyaw ng pinakamatandang mangkukulam na may balot na itim ang buong katawan. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang palayok na may lamang kumukulong dugo. Inihagis niya ito sa lupa at mula roon ay umusbong ang isang nilalang na animoy aso, ngunit may 3 ulo at apoy ang hininga. Napaatras si Mang Tasyo. "Ano yon?" bulalas niya, halos mabitawan ang itak. "Nilalang ng kadiliman," tugon ni Dako mariing nakatingin sa halimaw. "Isang bantay na alay ng dugo. Kung hindi natin yan mapapabagsak, lulunurin tayo ng apoy nito." At dumagundong ang halimaw. Tumalon ito patungo sa kubo, handang sunugin ang lahat ng nasa loob. Ngunit biglang sumigaw si Amira mula sa loob. "Dako! Tasyo! Huwag kayong bibigay! Ang anak natin! Siya'y darating na!" Nag-echo ang tinig ni Amira sa paligid at ang kanyang tiyan ay biglang kumislap ng kakaibang liwanag. Ang liwanag na iyon ay dumaan sa dingding ng kubo at lumabas sa kalagitnaan ng dilim. Sandaling natigilan ang halimaw at maging ang mga mangkukulam ay napaatras, natatakot sa hindi maipaliwanag na sinag.
Nakakita ng pagkakataon si Dako. "Tasyo, sabayan mo ako." Sabay nilang sinalubong ang 3 ulong halimaw. Si Dako, gamit ang kanyang kalis, ay tinaga ang unang ulo, nagliyab ito at sumabog sa abo. Samantala, si Mang Tasyo, sa kabila ng pagod, ay nag-ipon ng lakas at itinarak ang kanyang itak sa leeg ng ikalawang ulo. Sumirit ang itim na dugo na nagliyab sa lupa. Ngunit bago pa nila tuluyang mapabagsak ang halimaw, ang huling ulo nito'y sumambulat ng apoy. Napadapa si Mang Tasyo. Halos matupok ng init ang kanyang likod, ngunit mabilis siyang hinila ni Dako palayo. "Tumayo ka, magsasaka!" sigaw ni Dako. "Hindi pa tapos ang laban." Muli silang umatake at sa sabayang hampas ng kanilang mga sandata, bumigay ang katawan ng halimaw. Isang malakas na pagsabog ng apoy at usok ang lumamon dito at tuluyang naglaho ang nilalang sa hangin. Ngunit kasabay nito'y ang isang malakas na iyak mula sa loob ng kubo. Ang sigaw ni Amira. "Dako, Mang Tasyo, dumating na siya!" Napatingin silang dalawa. Sa gitna ng naglalagablab na apoy at usok, dumating na ang sanggol, ang nilalang na pinag-aagawan ng kadiliman at liwanag. At doon nagsimula ang mas mabigat na panganib, sapagkat ang kapanganakan ay hudyat ng mas malupit na paglusob ng mga nilalang na hindi pa nila nakikita. Sa gitna ng usok at amoy ng dugo, narinig ni Mang Tasyo at Dako ang malakas na iyak mula sa loob ng kubo. Isa iyong iyak na hindi katulad ng sa ordinaryong sanggol. Ito'y may halong dagundong at alingawngaw na umabot hanggang sa pinakailalim ng kagubatan. Agad silang tumakbo papasok. Doon, sa banig na puno ng dugo at pawis, nakahiga si Amira, humihingal, ngunit may mahigpit na yakap sa kanyang bagong silang na anak. Ang sanggol ay may balat na kayumanggi, mukha ng isang inosenteng tao, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Asul na tila kristal kapag tumama ang liwanag, at ang kanyang mga kamay ay may mahahabang daliri na parang may lakas na hindi pangkaraniwan. "Mahal ko," mahinang wika ni Amira habang nangingilid ang luha. "Narito na siya, ang ating anak." Lumapit si Dako at bahagyang nanginig ang kanyang tinig. Isang anak ng 2 mundo. Ngunit bago pa sila makapagsaya, biglang bumagsak ang malamig na tinig mula sa labas. "Isinilang na, ang batang dapat ay alipin ng kadiliman." Naroon ang pinakamatandang mangkukulam, nakatayo sa gitna ng abo ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang 2 nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang mga ahas na yari sa usok. Nagpatuloy ang kanyang pananalita, paos ngunit puno ng galit. "Ibigay ninyo sa amin ang bata. Hindi ninyo alam ang panganib na dala niya sa lahat ng nilalang, tao man o halimaw." Mariing yumakap si Amira sa kanyang anak, halos isiksik ito sa kanyang dibdib. "Hindi ninyo siya makukuha," sigaw niya kahit nanghihina. "Anak ko siya at hindi siya magiging alipin ninyo." Lumabas si Dako sa pinto, nakaharap sa matandang mangkukulam. "Huwag mo nang subukan. Ilang beses mo na kaming pinahirapan, ngunit ngayon, may bago akong lakas na ipagtatanggol ko, ang aking anak." Nag-umpisa na namang lumindol ang lupa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang mula sa mga sumpa ng mangkukulam. Ang mismong iyak ng sanggol ay nagbigay ng panginginig sa paligid. Ang mga dingding ng kubo ay tila lumakas, ang mga basag na pawid ay muling nagsara, at ang mga ugat ng mga puno sa paligid ay umusbong at bumalot sa buong paligid ng kubo na parang isang malaking pananggalang. Nabigla si Mang Tasyo sa kanyang nasaksihan. "Diyos ko, ang sanggol ang may gawa nito," bulong niya. "Hindi," singhal ng matandang mangkukulam. "Ang kapangyarihang iyan ay para sa amin, hindi sa inyo." At agad niyang inutusan ang mga kasamahan niyang mangkukulam na nakatago pa sa dilim.
Isa-isang nagsilabasan ang mga ito. Bitbit ang mga alay na bote ng langis at mga anting-anting na kulay itim. Ang kanilang mga anyo ay nag-iba. Ang ilan ay nagkaroon ng pakpak ng paniki. Ang iba'y nagkaroon ng mga sungay. At ang iba na may tila sinaniban ng maiitim na espiritu. "Maghanda kayo," sigaw ni Dako kay Mang Tasyo. Ito na ang huling bugso ng kanilang lakas ngayong gabi. Kumapit si Mang Tasyo sa kanyang itak, ramdam ang bigat ng kanyang mga sugat. Ngunit nang tumingin siya kay Amira at sa sanggol, bigla niyang naramdaman ang init sa kanyang dibdib, para bang ang sanggol mismo ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. At nang dumaluyong ang unang grupo ng mga mangkukulam, hindi na siya umatras. Kung anak ng dalawang mundo ang batang ito, bulong niya sa sarili, ako ang magiging tanod ng kanyang buhay. Sabay silang umatake ni Dako habang ang kubo ay nagmistulang kuta ng liwanag at ugat na pumipigil sa mga mangkukulam. Ngunit sa gitna ng digmaan, isang nakakatakot na pangitain ang sumulpot. Ang anino ng isang mas malaking nilalang, mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nakita nila. Isang nilalang na tila hinihintay ang pagsilang ng sanggol. At ang tunay na laban ay paparating pa lamang. Nagngangalit ang mga mangkukulam sa paligid ng kubo. Patuloy ang kanilang mga sigaw at sumpa. Ngunit higit na nakakatakot kaysa sa kanilang mga atake ay ang biglang paglitaw ng isang napakalaking anino mula sa kalangitan. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap. At sa likod nito ay lumitaw ang hugis ng isang dambuhalang nilalang na may pakpak na parang paniki. Mga mata na pulang-pula at boses na dumadagundong na tila galing sa kailaliman ng lupa. Si Mang Tasyo ay napatigil sa gitna ng pakikipaglaban. Kahit ang kanyang itak na ngayoy kumikislap ay tila nawalan ng bigat sa kanyang kamay. Ano iyon? Mahina niyang bulong. Si Dako ay mariing nakatitig sa anino. Siya ang pinuno ng kanilang kulto. Ang tinatawag nilang Panginoon ng Kadiliman. Matagal na niyang pinipigil ang pagsilang ng aming anak. At ngayong narito na siya, gagawin niya ang lahat upang makuha ang bata. Sa loob ng kubo, humigpit ang yakap ni Amira sa sanggol. Kahit nangihina, pinilit niyang huminga ng malalim. Hindi ko siya ibibigay, kahit kamatayan ang kapalit. Muling lumusob ang mga mangkukulam. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabangis. Ang kanilang mga katawan ay nagbago. May mga balat na naging kasing itim ng uling. May mga mata na lumaki at naging parang mga ilaw ng apoy. At ang kanilang mga galaw ay mas mabilis pa kaysa kanina. Ang ilan ay lumipad. Ang iba'y gumapang sa lupa na parang mga ahas. "Maganda ka, Tasyo!" sigaw ni Dako. "Hindi na ito basta laban ng tao laban sa halimaw. Ito'y laban ng dalawang mundo." Lumapit si Mang Tasyo kay Dako. Ang dibdib ay mabilis ang tibok. Paano natin matatalo ang ganyang kalaki at makapangyarihang nilalang? Ni hindi nga natin alam kung tao o demonyo siya. Umisi si Dako, bagaman puno ng kaba. Hindi natin siya kailangang talunin ngayon. Kailangan lang nating ipagtanggol ang sanggol hanggang sa lumakas ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, lalakas ang ugnayan niya sa bundok at sa lahat ng nilalang na may dugong banal. Biglang lumakas ang iyak ng sanggol. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng bughaw na liwanag at ang kubo ay tila niyayanig ng enerhiya. Ang mga ugat ng puno sa paligid ay lalong kumapal at sa isang iglap, ilang mangkukulam ang natali at nadurog. Diyos ko! Bulong ni Mang Tasyo, ang bata mismo ang nagbibigay lakas sa atin. Ngunit narinig nila ang dagundong mula sa ulap. Ang anino ng nilalang ay unti-unting bumababa at ang lupa'y umuuga na parang may lindol. Ang mga mangkukulam ay nagdiwang, sumisigaw ng kanilang mga dasal. Darating na siya, sigaw ng pinakamatandang mangkukulam. At kapag siya'y dumating, wala nang makapipigil sa amin.
hinawakan ni Dako ang balikat ni Mang Tasyo. Kapag bumaba siya, hindi na natin kakayanin. Kailangan nating lumikas. Ngunit napailing si Mang Tasyo. Kung aalis tayo, paano natin mapapangalagaan ang bata? Kapag nakita nilang mahina tayo sa pagtakas, aabutin nila tayo. Kung ganoon, maring sagot ni Dako, dito tayo tatayo hanggang sa huling hininga. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Ang isang magsasaka na walang ibang alam kundi magbungkal ng lupa at ang isang tikbalang na ngayoy ama na handang isakripisyo ang lahat. Sa loob ng kubo, nagsimulang umikot ang hangin sa paligid ng sanggol. Ang mga mata nito ay lalong kumislap at tila may boses lumalabas mula sa kanya. Isang tinig na hindi nila maipaliwanag, parang awit na galing sa kalangitan at kailaliman ng lupa. Nang marinig ito ng mga mangkukulam, sila'y napatigil. Ang ilan ay natakot at umatras, ngunit ang iba'y mas lalo pang nagngangalit. At mula sa kalangitan, bumaba na ang dambuhalang nilalang, dala ang apoy at kulog. Ang kanyang pangalan ay binigkas ng lahat ng mangkukulam sa iisang tinig, Asuron. At doon nagsimula ang pinakamalupit na bahagi ng laban. Dumagundong ang buong kabundukan sa pagbaba ng dambuhalang nilalang. Ang lupa'y umuga na tila bibiyak at ang mga puno sa paligid ay nagsipagbagsakan. Ang kanyang mga pakpak ay singlaki ng buong bukirin at sa bawat hampas nito'y humahampas ang hanging may dalang apoy. Si Asuron, ang Panginoon ng Kadiliman, ay naroon na. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na apoy at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dalawang nagbabagang bituin. Sa bawat paghinga niya ay lumalabas ang usok na may halong dugo at ang kanyang boses ay tila kumakalabog sa dibdib ng sino mang makaririnig. Isinilang na ang anak ng dalawang mundo, dagundong ng kanyang tinig. Ibigay ninyo siya sa akin at hindi ko wawasakin ang bundok na ito. Mariing tumayo si Dako sa harap ng kubo. Hawak ang kanyang kumikislap na kalis. Hindi mo makukuha ang anak ko, Asuron. Huwag mong isipin na matatakot kami sa iyo. Ngunit tumawa si Asuron, isang tawang nagpagapang ng kilabot sa balat ni Mang Tasyo. Tikbalang, wala kang laban sa akin. Ang iyong lahi ay matagal ko nang isinumpa. At ikaw, matanda magsasaka. Itinuro niya si Tasyo gamit ang kanyang mahabang daliri. Hindi ka dapat nakikialam. Kung hindi ka aalis, lulunurin kita sa sariling dugo. Nanginig si Mang Tasyo, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itak at sumigaw, "Hindi ako aalis. Mas nanaisin kong mamatay kaysa hayaan kayong kunin ang batang ito." Biglang lumakas ang iyak ng sanggol. Ang bughaw na liwanag mula sa kanyang mga mata ay lumabas at pumailan lang hanggang kalangitan. Ang liwanag na iyon ay tumama kay Asuron at sa unang pagkakataon, ang halimaw ay napaatras. "Ah!" singhal ni Asuron. "Kahit sanggol pa lamang, nararamdaman ko na ang kapangyarihan niya." Mabilis na nagbago ang taktika ng mga mangkukulam. Ang ilan sa kanila ay nagtangkang pasukin ang kubo upang agawin ang sanggol, ngunit agad silang hinarang ni Mang Tasyo at Dako. Nagmistulang apoy ang galaw ng kalis ni Dako, habang ang itak ni Tasyo ay tila pinatitibay ng mismong liwanag na nanggagaling sa bata. Ngunit hindi natitinag si Asuron. Muli niyang ibinuka ang kanyang bibig at lumabas ang isang dambuhalang bolang apoy, diretso sa kubo. "Hindi!" sigaw ni Amira at buong lakas niyang niyakap ang kanyang anak. Ngunit bago pa tamaan ng apoy, biglang bumangon ang mga ugat ng punong kahoy sa paligid at nagmistulang isang dambuhalang pader. Ang apoy ay tumama rito at sumabog, ngunit hindi nakapasok sa loob. Ang mga ugat ay tila pinatatakbo ng enerhiya ng sanggol mismo. "Imposible!" galit na galit si Asuron. "Isang sanggol ang humaharang sa aking kapangyarihan?" Huminga ng malalim si Dako.
Hindi mo pa kilala ang anak namin na Suron. Siya ang magiging simula ng pagtatapos mo. Ngunit ngumisi lamang ang halimaw. Kung ganoon, dudurugin muna kayong lahat bago siya lumakas. Muling lumusob ang mga mangkukulam, dala ang kanilang itim na mga sumpa. Ang kalangitan ay kumulog at kumidlat, at ang buong bundok ay tila nagiging larangan ng digmaan ng mga Diyos. Habang nakikipaglaban, naramdaman ni Mang Tasyo ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Ang kanyang mga sugat ay tila unti-unting naghihilom at ang kanyang mga mata ay lumilinaw. "Dako, pakiramdam ko'y may dumadaloy na kakaibang lakas sa akin," sigaw niya. Tumingin si Dako at tumango. Ang bata, pinapahiram kanya ng kanyang lakas. Ikaw ang tanod na kanyang pinili. At sa puntong iyon, tumindig si Mang Tasyo na hindi na parang ordinaryong magsasaka. Sa kanyang kamay, ang dating kalawangin at luma niyang itak ay kumikislap na parang ginto at ang kanyang tinig ay tumibay. "Kung ganoon," sigaw niya, "ako ang magiging kalasag ng batang ito laban sa inyong lahat." Nagdugo ang langit sa pulang kidlat at nagsimula ang tunay na labanan. Ang pagtutuos ni Dako, Mang Tasyo at ng bagong silang na anak laban sa Panginoon ng Kadiliman. Naglalagablab ang buong kagubatan. Ang mga mangkukulam ay nagtipon, kumakanta ng kanilang dasal ng kadiliman habang si Asuron ay nakatayo sa itaas ng bundok. Nakasilip ang dambuhalang anino nito sa liwanag ng kulog at kidlat. Ang kanyang mga pakpak ay nakabuka at ang kanyang mga mata ay nagngangalit na parang 2 araw na pula. Ngunit sa gitna ng dilim, isang kakaibang liwanag ang sumiklab mula sa kubo ni Mang Tasyo. Ang bagong silang na sanggol ay tahimik na nakahiga sa mga bisig ng kanyang ina at mula sa kanyang katawan ay lumalabas ang bughaw na enerhiya na kumakapit sa bawat nilalang na may mabuting puso. Si Mang Tasyo, na dati simpleng magsasaka lamang, ay nakatayo ngayon na tila isang mandirigmang hinulma ng tadhana. Ang kanyang lumang itak ay nagmistulang gintong espada na naglalabas ng liwanag na nakasisilaw sa mga mangkukulam. Ang kanyang mga sugat ay naghilom at ang kanyang mga mata ay nagapoy ng tapang. "Tasyo," wika ni Dako, nakangiti sa kabila ng kanilang kalagayan. "Ikaw ang tanod na pinili ng aming anak. Hindi ko akalaing isang tao ang magiging sandata laban sa Panginoon ng Kadiliman." Mariing huminga si Mang Tasyo at tumingin sa halimaw na si Asuron. "Kung ganito ang itinakda ng langit, tatanggapin ko. Hindi ko hahayaang kunin ninyo ang batang ito." Nang makita ng mga mangkukulam ang pagbabagong iyon, sila'y napaatras. Ngunit pinukaw sila ng sigaw ni Asuron. "Mga alipin ko, huwag kayong matakot. Siya'y isang tao lamang na pinaglalaruan ng liwanag. Wasakin ninyo siya." Sabay-sabay na lumusob ang mga mangkukulam. Ang kanilang mga katawan ay nagmistulang usok at apoy. Ang ilan ay sumugod mula sa lupa. Ang iba'y lumipad sa himpapawid. Ngunit bago pa sila makalapit, sinalubong sila ni Mang Tasyo. Sa bawat hampas ng kanyang gintong itak, natutunaw ang mga anino at naglalaho ang mga nilalang na puno ng sumpa. "Arg!" sigaw ng isa sa mga mangkukulam bago matunaw. "Hindi siya karaniwan," sigaw ng iba. Sa kabilang dako, si Dako ay patuloy na nakikipagtuos sa 3 makapangyarihang pinuno ng kulto. Ang kanyang kalis ay nagbubuga ng bughaw na apoy at sa bawat sagupaan ay dumadagundong ang lupa. Ngunit kahit siya ay isang tikbalang, ramdam niya ang bigat ng laban. Samantala, si Amira ay nananatili sa loob ng kubo, yakap-yakap ang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa labas. At sa bawat pag-iyak ng kanyang sanggol, ay lalong lumalakas ang liwanag na bumabalot kay Mang Tasyo at Dako. "Anak ko,"
Bulong ni Amira. Ikaw ang pag-asa nila. Ngunit hindi nagtagal, mismong si Asuron na ang lumapit. Bumaba siya mula sa bundok at sa bawat hakbang niya'y nadudurog ang mga bato at nagbabagsakan ang mga puno. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang sibat na yari sa itim na apoy. Matanda! Bulyaw ni Asuron, nakatitig kay Tasyo. Hindi mo ako mapipigilan. Ang iyong laman ay darurog sa isang hampas ko. Ngunit hindi natakot si Mang Tasyo. Sa halip, itinapat niya ang kanyang gintong itak. Subukan mo. Nagtagpo ang kanilang mga sandata, ang gintong liwanag laban sa itim na apoy. Ang sagupaan ay lumikha ng pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong bundok. Ang mga mangkukulam ay nagsipagsigawan, ang ilan ay napaatras sa lakas ng enerhiya. Sa unang pagkakataon, natigilan si Asuron. Imposible! Paano mo nakayanan ang aking lakas? Dahil hindi ako nag-iisa, tugon ni Mang Tasyo. Nasa akin ang tiwala ng isang tikbalang, ang tapang ng isang ina, at ang lakas ng isang batang isinilang para sa pagbabago. Nanginginig sa galit si Asuron. Kung ganoon, dudurugin ko kayong lahat. Muling sumiklab ang langit at nagsimula ang tunay na pagtutuos sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Nag-uumapaw ang enerhiya sa buong bundok. Ang kalangitan ay tila bumuka, nagliliyab sa bawat pagtama ng gintong itak ni Mang Tasyo laban sa itim na sibat ni Asuron. Ang kanilang mga sandata ay nagbabanggaan na parang kulog at kidlat na naglalaban, at bawat sagupaan ay yumanig sa lupa na para bang matatabunan ng buong gubat. Ang mga mangkukulam, bagaman marami pa, ay nagsimulang manghina. Ang ilan ay nagtatago sa dilim, ang iba naman ay nagiging abo sa bawat hampas ng liwanag mula sa sanggol na nasa loob ng kubo. Ngunit ang pinakamatandang mangkukulam, na siyang unang lumapit, ay hindi sumusuko. Nakataas ang dalawang kamay nito, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga sinaunang dasal ng kadiliman. Batala ng dilim, ipadala mo ang huling lakas. Ialay ko ang sarili ko kapalit ng iyong kapangyarihan. At sa isang iglap, ang katawan ng matandang mangkukulam ay nagliyab at nagmistulang anino. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib kay Asuron at lalo pang lumakas ang halimaw. Tumindi ang itim na apoy sa kanyang katawan at ang kanyang sibat ay naging mas mahaba at mas mabigat. Si Dako, na nakikipaglaban pa rin sa tatlong pinuno ng kulto, ay halos mawalan ng lakas. Ang kanyang mga sugat ay dumudugo at ang kanyang hininga ay mabilis. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa kanyang anak, nagkakaroon siya ng panibagong tapang. Tasyo! Sigaw ni Dako. Huwag kang susuko! Ikaw ang pinili ng ating anak. Ngunit si Mang Tasyo mismo'y halos bumigay na. Ang kanyang mga braso ay mabigat. Ang kanyang mga sugat ay muling bumukas. Sa bawat hampas niya, parang hindi sapat laban sa halimaw na mas lumakas pa. Matanda, wika ni Asuron, ang tinig ay naglalaman ng libo-libong kaluluwa. Hindi mo na kayang labanan ang aking kapangyarihan. Sumuko ka na. Ibigay mo sa akin ang bata at bibigyan kita ng kapangyarihang hindi kailanman matitikman ng isang tulad mong magsasaka. Sandaling natigilan si Mang Tasyo. Ang kanyang katawan ay halos hindi na niya maigalaw. Ang kanyang isipan ay binalot ng takot. Ngunit bigla niyang naalala ang gabing namatay ang kanyang asawa at anak. Walang tumulong sa kanila, walang kumampi. Noon, pinangako niya sa sarili na kung sakaling dumating ang oras na may nangangailangan ng tulong, hindi siya uurong. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan mo, Asuron, mariing sagot ni Mang Tasyo. Ang kailangan ko lang ay ang ipagtanggol ang isang inosenteng buhay. Kung ito ang magiging katapusan ko, tatanggapin ko basta't ligtas ang bata. Sa loob ng kubo, muling umiyak ang sanggol. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang kanyang iyak ay hindi lamang tunog. Ito'y naging isang matinis na awit na tumagos sa kaluluwa ng lahat ng naroroon. Ang liwanag na bughaw ay kumalat, bumalot kay Mang Tasyo at Dako. Biglang gumaan ang katawan ni Mang Tasyo. Ang kanyang mga sugat ay muling nagsara at ang kanyang gintong itak ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ang lakas na iyon ay tila hindi na kanya lamang, kundi lakas ng sanggol at ng mismong bundok. Hindi pa tapos ang laban, Asuron, sigaw niya. Muli silang nagtagpo ng halimaw. Ang kanilang mga sandata ay muling nagbanggaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Tasyo. Sa bawat hampas niya'y umaalingaw-ngaw ang liwanag at ang itim na apoy ni Asuron ay unti-unting napupunit. Ngunit alam nilang hindi sapat iyon. Upang tuluyang matalo si Asuron, kailangan ang huling sakripisyo. Sa gitna ng laban, lumapit si Dako, duguan at halos wala ng lakas. Tasyo, isang paraan lang ang nakikita ko. Kailangang ipagsanib ang ating lakas. Ikaw, ako at ang bata. Ngunit may kapalit ito. Tumingin si Tasyo. Ano ang kapalit? Ngumiti si Dako. Bagaman may luha sa kanyang mga mata. Maaari akong hindi na makabalik. Maaaring ang aking katawan at kaluluwa'y matunaw sa lakas ng ating anak. Nagulat si Tasyo, ngunit wala na siyang oras para mag-isip. Papalapit na si Asuron, handa nang tapusin ang laban. At sa sandaling iyon, kailangan nilang pumili, ipagsanib ang kanilang lakas o tuluyang lamunin ng kadiliman ang bundok at lahat ng nilalang dito. Nanginginig ang buong bundok sa alingaw-ngaw ng tinig ni Asuron. Ang mga mangkukulam na natira ay nagsisigawan, umaawit ng sumpa at umaasang magwawagi ang kanilang pinuno. Ngunit sa loob ng kubo, sa braso ng kanyang ina, patuloy na umiiyak ang sanggol at ang kanyang liwanag ay lalo pang lumalakas. Si Dako, halos wala ng lakas at duguan ng katawan, ay tumingin kay Mang Tasyo. Ito na ang huling sandali. Pagsasanibin natin ang lakas mo, ako, at ang ating anak. Kung hindi, matatapos ang lahat dito. Mariing umiling si Amira, pilit na bumangon mula sa kanyang banig. Dako, huwag, hindi mo pwedeng iwan kami. Lumapit si Dako sa kanya at hinaplos ang noo ng kanyang asawa. Amira, mahal ko, wala nang ibang paraan. Ang anak natin ang kinabukasan. Kung kailangan kong maglaho para mabuhay siya, gagawin ko. Napaiyak si Amira. Mahigpit na niyakap ang anak. Huwag, pero kung ito ang tadhana, ipapasa ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal natin. Lumapit si Tasyo, hawak ang kanyang kumikislap na itak. Kung sakripisyo ang kailangan, isama mo na ako. Handa akong mamatay, basta't hindi siya mapupunta sa kamay ng kadiliman. Ngumiti si Dako at umiling. Hindi, Tasyo. Ikaw ang tanod. Kailangan ng aking anak ng gabay. Kung ako'y mawawala, ikaw ang papalit na ama sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Tasyo. Ako? Isang magsasaka lang ako. Wala akong alam sa pagiging tanod ng isang nilalang na ganyan. Ngunit ikaw ang pinili ng liwanag, mariing sagot ni Dako. At hindi ako nagkakamali sa pagtitiwala sa iyo. Pumagsak ang isang malakas na hampas mula sa sibat ni Asuron. Halos gumuho ang kubo. Sa labas, nag-aalab ang itim na apoy na tila sunog na walang katapusan. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Bulyaw ng halimaw. Ibigay ninyo ang bata o lulunurin ko kayong lahat sa apoy ng impyerno. Humarap si Dako kay Tasyo. Hawakan ang bata. Nanginginig na lumapit si Tasyo at kinuha ang sanggol mula kay Amira. Nang mahawakan niya ito, ramdam niya ang bigat ng liwanag na tila 100 araw ang sabay-sabay na tumama sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay nabalot ng bughaw na apoy. Pagkatapos, humawak si Dako sa balikat niya at tumikit ang kanyang noo sa noo ni Tasyo. Sa huling pagkakataon, salamat.
ikaw na ang magpapatuloy ng laban. At sa sandaling iyon, nagsimulang magningning ang katawan ni Dako. Ang kanyang anyo bilang tikbalang ay naglaho sa isang alon ng liwanag at unti-unting sumanib kay Mang Tasyo at sa sanggol. "Dako!" sigaw ni Amira, nanginginig sa pag-iyak. Ngunit huli na. Ang buong paligid ay nilamon ng isang bughaw na liwanag at sa gitna nito ay tumindig si Mang Tasyo na tila isa ng bagong nilalang. Hindi na lamang tao, hindi rin tikbalang, kundi isang tanod ng liwanag na pinagsanib ang tapang ng magsasaka, ang lakas ng tikbalang at ang purong enerhiya ng sanggol. "Asuron!" sigaw niya at ang kanyang tinig ay dumagundong sa buong bundok. "Ngayong gabi, matatapos na ang kadiliman mo." Nagbanggaan muli ang gintong itak at ang sibat ng apoy. Ngunit ngayon, hindi na umatras si Tasyo. Sa bawat hampas niya ay napupunit ang katawan ng halimaw at ang liwanag ng sanggol ay sumisirit na parang kidlat. Ang mga mangkukulam ay isa-isang nagliyab at naglaho. Ang kanilang mga dasal ay naputol sa hangin. "Hindi! Hindi maaari!" sigaw ni Asuron habang ang kanyang katawan ay unti-unting natutunaw sa liwanag. "Ako ang walang hanggan. Ako ang kadiliman." Ngunit huling hampas ni Tasyo ang nagbigay ng katapusan. Ang kanyang gintong itak ay tumagos sa dibdib ng halimaw at mula roon ay sumabog ang liwanag na nagpakawala sa lahat ng kaluluwang kinulong nito. Ang mga alingaw-ngaw ng sigaw ni Asuron ay unti-unting naglaho hanggang sa wala nang natira kundi abo at usok. Tahimik ang sumunod. Ang hangin ay malamig, ang buwan ay muling sumilip at ang gubat ay bumalik sa katahimikan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nakaluhod si Tasyo. Hawak-hawak ang sanggol. Ang kanyang katawan ay sugatan, ngunit buhay. Sa tabi niya, si Amira ay lumapit, lumuha, ngunit may ngiti. "Dako," bulong niya. "Salamat." Tumitig si Tasyo sa kanya. "Simula ngayon, hindi ka nag-iisa. Iaalay ko ang buhay ko para sa inyong anak. Siya ang magiging pag-asa ng dalawang mundo." At sa gabi yun, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, natapos ang digmaan laban sa kadiliman. Ngunit nagsimula rin ang bagong yugto, ang paglalakbay ng isang magsasaka na ngayoy tanod ng liwanag at ng isang sanggol na isinilang upang baguhin ang tadhana ng tao at ng mga nilalang ng gubat. Wakas.